So, purihin po ang atin pong Panginoong Diyos. So, kumusta po ang bawat isa? Yan, medyo malamig, ano po? Yan, malamig ang panahon. Masarap matulog. Kaya siguro yung iba nating mga kasama, kaya wala ay natutulog pa. Yan, maaring ganon, ano po? Pero hindi naman po tayo talaga nagko-conclude ng ganon. Baka mayroon po silang ibang ginagawa. Ayan, at naka-schedule talaga sa araw na ito. Pero ganun pa man, ay tayo'y nagpapasalamat kasi tayo, ginising ng ating Panginoong Diyos at tayo'y dinala sa lugar na ito. Amen po ba? Yes, ilan lang po tayo, pero ang totoo ay hindi po nagmamatter sa ating Panginoon yung bilang. Yes, maganda na marami, pero yes, yung puso po natin ang tinitingnan ng ating pong Panginoong Diyos habang tayo po ay sumasamba sa Kanya at naglilingkod. Amen po ba? Ayan, lahat po tayo kasi busy sa buhay eh. Pero yung kabisihan natin, kapag ka po tayo ay inspired sa ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo, ay yun po ay masasabi natin na parang common na sa atin pong buhay. Amen po ba? Yan, common na sa atin na tayo'y maging busy, lalo na ngayon. Lalo na ngayon na ang buhay, pahirap ng pahirap. Alam niyo po yon, nararamdaman ng bawat sambahayan na lumalaki nga yung sweldo namin, pero tumataas naman yung bilihin. Tama pa ba? So, ibig sabihin, yun ay isang challenge sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano. Ano ba yung pinanghahawakan natin sa buhay? Di ba? Ano ba yung pinanghahawakan natin para tayo makapagpatuloy? Kasi ang pagiging Kristiyano, buhay ito eh. Amen po ba? Di tayo pwedeng Kristiyano tayo sa loob ng 5 taon. After 5 years, ayaw na natin. Di ba? Hindi po ganun eh. Ang ating pagiging Kristiyano o yung pagkatawag ng ating Panginoong Diyos, ito ay lifetime. Sabihin, hanggang sa katapusan ng buhay natin dito sa lupa, ay tayo po ay maglilingkod, sasamba sa ating Panginoong Diyos. Ano man ang maging situation natin sa ating pong buhay. Amen po. Ano man ang maging situation, dumaan man tayo sa napakalaking pagsubok sa buhay, isipin po natin, meron po tayong Diyos na mas malaki sa lahat ng mga pagsubok natin. Amen po. Yun po yung maging inspirasyon po natin. Kung nakikita natin na yung pong ating mga anak ay hindi pa natin nakakasama sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos, huwag po nating tigilang ipanalangin. Kasi may ganong pamamaraan ang ating Panginoong Diyos na meron niyang iba, almost 20 years nilang ipinapanalangin yung kanilang mahal sa buhay bago dumating yung time na nakasama nila yung kanilang mahal sa buhay sa ating Panginoong Diyos. Di po ba? Kaya po ba natin yon? 20 years tayong mananalangin para lamang sa ating mahal sa buhay. Di ba? So, ibig sabihin, kung nagawa nila, ano yung sa atin? Magagawa rin natin. Tama po? Kung iyon ang will ni Lord sa atin, gagawin natin alang-alang sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa ating mga mahal sa buhay at sa atin po mismo. So, yun po, last Sunday, nakita po natin sa ating pong last message, di po ba? Nakita po natin kung papaano po na-fulfill sa buhay ng ating pong Panginoong Jesucristo yung pong mga prophecies na ipinahayag sa Book of Isaiah. Di ba? Yung Book of Isaiah kasi, ito po ay sobrang punong-puno ng prophecy about Jesus Christ. Imaginin po natin, almost 700 years before na isilang ang ating Panginoong Jesucristo, ipinahayag na ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta na mayroong darating. Ibig sabihin, hope yun sa kanila. Imaginin po ninyo, ilang taon ang lifespan natin. Di ba? Almost 70 years lang eh. Pero imagine po ninyo, 10 generations ang lumipas bago pa dumating yung ipinangako ng ating Panginoong Diyos simula kay Prophet Isaiah, pero na-fulfill po yon. Imaginin po ninyo, ang Diyos po talaga, covenantal God. Tama po? Pag nangako siya, tutuparin talaga niya. Pero hindi natin alam kung gaano katagal.
Di po ba wala tayong idea kung gaano katagal, lalo na yung pagbabalik ni Jesus Christ. Sabi ng Bible, malapit na pero hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi bakit? Mahal din po kasi niya yung ating mga mahal sa buhay na wala pa rito. Di po ba hinihintay niya na magbago yung ating mga mahal sa buhay. So, isa nga doon ay yung naging topic natin last Sunday, di po ba? Naging topic natin, kinuha natin sa Matthew chapter 4, pero si Matthew may pinaghugutan siya. Ang pinaghugutan pala niya, yung sinabi ni Prophet Isaiah na mayroong darating na sisikat, na maliliwanagan yung mga namumuhay sa kadiliman. At yun nga, na-experience ng maraming mga tao ang presence ng Diyos through our Lord Jesus Christ. Tama po? So, nangako ang Diyos na may darating, pero dumating nga. Yan, dumating nga ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang mga taong namumuhay sa darkness ay nakakita ng liwanag noong ang ating Panginoong Jesucristo ay isilang sa kalagitnaan nila that time. Parang tayo rin po, before na tayo ay maging Kristiyano, di po ba? Alam natin kung ano yung buhay natin Tayo'y namumuhay din sa kadiliman. Ibig sabihin, namumuhay tayo sa kadiliman kasi nga, namumuhay tayo sa kasalanan. Ang taong namumuhay sa kasalanan, meaning namumuhay sa darkness, hindi sa liwanag. So yun po yung ibig sabihin. Kaya noong tayo ay wala sa Panginoon, namumuhay tayo sa kasalanan, but by the grace of the Lord, nakakita rin tayo ng liwanag. Amen po? Sino yung light? Diba? Walang iba kundi si Jesus Christ. At hindi lang natin nakita, nasa puso natin. Tama po? Nasa puso natin ang ating Panginoong Jesucristo. So today, yan, ito yung second part ng ating pong topic. Makikita natin na last Sunday, tayo ay mayroong part 1. Diba? Part 1 yung ating ayan. So, part 1 yung ating pong naging topic at ito yung part 2. Ito yung continuation. So, sa Matthew chapter 4, nagsimula ang Panginoon sa kanyang earthly ministry. Di ba? Matthew chapter 1, chapter 2, chapter 3, ipinahayag doon. Naroon si John the Baptist, ipinahayag doon kung paano sinilang ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sa Matthew chapter 4, makikita natin, doon nagsimula ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Doon nakakita ng liwanag ang mga tao. Ibig sabihin, nung nagpahayag ang ating Panginoong Jesucristo, may power yung mga salitang lumalabas sa kanyang labi. Siya ay nagtapos sa Matthew chapter 28. Alam po ba natin kung ano yung nasa Matthew chapter 28? So doon po siya nagtapos ng ministry. Kasi namatay siya inilibing at siya ay muling nabuhay, nagpakita pa siya sa mga tao bago siya umakyat sa langit. At yun nga po sa Matthew chapter 28. So nung time na yon, nakita nila ang Panginoon face to face at na-experience din nila ang presence ng ating Panginoong Diyos through our Lord Jesus Christ. So yun po yung nangyari sa kanila. So dito tayo sa chapter na ito kukuha ng pag-aaralan natin today. Sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20. So mangyari po, tayo po ay tumayo at basahin po natin. Kung meron po kayong mga Bible, yan. So kung walang English Standard Version, sundan na lang po natin sa ating screen. So ang sabi po doon sa Matthew chapter 28 verse 18 hanggang 20 ay ganito. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. So purihin po ang salita ng ating pong Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Mahabaging Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Kayo po ay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman.
Sa oras na ito ay magpapatuloy kami sa pag-aaral ng iyong pong mga salita, sa pagpapatuloy ng team na amin pong pinag-aaralan sa buwang ito. We pray, O God, na kayo po ang patuloy na magturo sa lahat ng iyong pong mga anak na narito. Tulungan mo po nawa ang bawat isa na maunawaan ang iyong pong mensahe, sapagkat ang mensahe mong ito na ibinigay sa amin, ito po, O Diyos, ay napakahalagang maunawaan namin upang kami mismo, O Diyos, sa amin pong sarili ay magkaroon ng desire na maging part, Panginoon, ng iyo pong ipinagkatiwalang mission sa amin. Kaya't sa umagang ito, hayaan niyo po na maunawaan ng bawat isa sa iyo pong mga anak ang iyong mensahe upang sa gayon aming Ama, patuloy na ito po ay maging lifestyle din po namin. Salamat po, Diyos, kayo ang patuloy nawa na maluwalhati, mag-glorify sa kalagitnaan ito at ang iyo pong mga anak ang patuloy na mababa dahil kami ay mga servants po ninyo. Salamat po aming Ama, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ng amin pong Panginoong Hesus. Amen. Amen. So makakaupo na po ang bawat isa. So, tayo po ay nasa God's presence pa rin po, yung team po natin. Ibig sabihin, pangalawang buwan na po tayo. Second month na po tayo ng atin pong team na kung saan po ay napakarami na natin pong natutunan. Tama po ba? Ibig sabihin, itinuro po sa atin, magsimula pa lamang noong pong sa Book of Genesis, kung matatandaan po natin sa first topic po natin, at nung nakarang Sunday, pinakita ko po sa inyo yung timeline. Di po ba yung timeline ng ating pinag-aaralan? At tayo po ay nasa panahon na kung saan nga ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating na dito sa lupa at the same time, siya ay umakyat na muli sa langit dahil natapos na nga niya yung kanyang earthly ministry dito po sa lupa. So yan po yung ating second part ng ating pong topic, the transforming power of God's presence. So yung presensya ng ating Panginoong Diyos, ito po ay nakakapag-transform sa buhay nating mga tao. Amen po ba? Kasi once na ang presence ng ating Panginoong Diyos ay nasa sa atin, talagang mababago at mababago tayo. Kasi yun yung yun yung nag-guide sa atin Yun yung nagpapaalala sa atin, yung presensya ng Diyos. Kapag nasa sa atin, may takot tayong gumawa ng kasalanan. May takot tayong gumawa ng masama sa ating kapwa. Kasi yung presensya ng Diyos nasa sa atin. Sumasa atin ang ating Panginoong Diyos. So dito sa Great Commission, ito ay nag-start sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo na nasa Kanya, sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, nasa Kanya na ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay nagbigay ng assurance sa Kanyang mga disciples upang hindi sila mapanghinaan ng loob. Diba? Imagine po ninyo, kung tayo inutusan lamang ng ating Panginoong Jesucristo na humayo at tayo'y pinabayaan na niya, di ba anong mangyayari sa atin? Di ba walang mangyayari? Magiging powerless yung sasabihin natin sa mga tao, magiging hopeless tayo at gayon din yung mga tao. At maaring manghina tayo, maging burden sa atin. Yung misyon na ipinagkatiwala sa atin. Pero dahil sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, na sabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, iyon ang katibayan na tayo ay magtatagumpay sa ating mga gagawin para sa pagpapatuloy ng kanyang misyon na sinimulan. Amen po? Yan. Kaya kasama po sa misyon na ang lahat na mag-i-involve dito ay makaka-experience ng mga persecutions. Diba? Lahat ng tumutupad sa utos ng ating Panginoong Diyos, lahat ng tumutupad o nag-i-involve sa misyon na iniwan ng ating Panginoon, nakakaranas po tayo ng persecutions, ng hardships, testing and trials, challenges at marami pang iba sa buhay po natin. Diba? Hindi po tayo exempted. Hindi tayo exempted even sa mga sakit at karamdaman. Hindi tayo exempted na masasaktan talaga ang ating kalooban. Kasama po yun sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Pero alam niyo po ba, may pangako ang ating Panginoong Diyos sa atin.
Ang pangako niya, tayo'y palagi niyang kasama hanggang sa katapusan ng panahon. So, ibig sabihin, yung presence ng Diyos nasa sa atin. Ano man ang mawala sa atin, ang Diyos nasa sa atin. Hindi siya mawawala sa puso natin. Tama po? Gaano man kalaki, kahalaga ang mawala sa atin, pero kung ang Diyos ay nananatili sa atin, hindi tayo empty, kundi full tayo. Tama po? So yun po yung itinuturo ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Maraming mga challenges, kaya bago ibinaba ng Panginoon ang kanyang command sa kanyang mga disciples, nagbigay siya ng maraming reminders. Imaginin po ninyo, bago ibinaba ng ating Panginoong Jesucristo yung Great Commission sa kanyang mga alagad, nagbigay muna siya ng maraming reminders kasi kailan niya ibinaba yung Great Commission. Di ba nung matatapos na yung kanyang earthly ministry, pero bago matapos yun, nangaral muna siya ng almost 3 years sa mga tao, ng almost 3.5 years sa mga tao, sa kanyang mga disciples. At habang siya nangangaral sa kanyang mga disciples, ito po yung sinabi niya, yung paalala niya sa kanyang mga disciples kasi maiiwan ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang mga disciples after na siya ay umakyat na sa langit. So pansinin po natin, yan po yung unang paalala ng ating Panginoon. Sabi niya, then Jesus told to His disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So pansinin po natin yung verse na yan. Kung sino man sa inyo ang nagnanais na sumunod sa akin, kinakailangang i-deny niya ang kanyang sarili. Ano ba yung pag-deny sa sarili? Ibig sabihin, tanggapin natin sa ating sarili na mababawasan yung mga favors na mapapapunta sa atin. Yung mga favors na yon, tanggapin natin na iyon ay pwedeng gamitin natin sa iba o gamitin ng Panginoon sa iba at hindi sa atin. Di po ba? Kasi mahal natin ang Panginoon eh. Sabi niya, take up His cross. Ibig sabihin, pasanin natin ang ating cross. Ano ba yung cross na sinasabi ng ating Panginoon? Maraming nami-misinterpret dito eh. Ano yung kaisipan o ano yung thought ng marami pagdating sa cross? Ang thought nila, yung kanilang dinadala sa araw-araw, yung sakit at karamdaman nila, yung pagiging matigas ng ulo ng kanyang mga mahal sa buhay, yung problema nila sa paaralan, hindi po yun ang cross na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang cross na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ay yung palagi tayong sumusunod sa kanyang utos sa araw-araw. Kasi araw-araw exposed tayo sa mga temptations, tama? Araw-araw may temptations na ino-offer ang masama sa atin. Yung cross, yun yung pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yun yung araw-araw na dadalhin natin. Kasi nga, hindi tayo exempted sa mga temptations ng masama sa buhay po natin. At alam niyo po ba, mayroon pong magandang halimbawa doon ang Bible. Sino yung ginawa ng Bible na modelo sa atin? Si Jesus Christ mismo. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Jesus Christ? Si Jesus Christ namuhay dito sa lupa ng almost 33 years. Pero sabi ng Bible, ni isang kasalanan hindi siya nakagawa. Katulad natin siya, may dugo, may laman, namuhay, nagutom siya, nauhaw siya. Pero ni minsan kahit isang kasalanan, hindi siya nakagawa. Kaya nga precious yung blood niya eh. Yun ang karapat-dapat para lamang matubos tayo sa ating mga kasalanan. So ano pa? Ano pa yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Yan. John chapter 16 verse 33b. Ang sabi diyan, in the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. So dito raw sa mundo, maraming mga kapighatian. Yun na nga yung sinabi ko sa inyo kanina. Maraming mga persecutions, maraming mga hardships sa buhay, maraming kapighatian. Pero sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Ibig sabihin, kaya nyo rin. Magtatagumpay rin kayo. Amen po ba? Magtatagumpay rin tayo. Diba? Siguro, minsan iniisip ng iba sa inyo, bata pa ako, paano kung umidad ako ng 60? Halimbawang 15 years old ako ngayon, 45 years pa akong maghihirap, 45 years pa akong magsasacrifice sa mundong ito. Alam niyo po mga kapatid,
kung kasama natin ang ating Panginoon, magiging madali sa atin. Tama po? Hindi natin maiisip, ang hirap naman. Maiisip natin, Lord, salamat. Kasi palagi kang naririyan sa akin. Diba? Lord, salamat kasi palagi kang naririyan sa tabi ko. Tinutulungan mo ako. Sa kabila ng mga problema ko sa buhay, pinalalakas mo ang loob ko. Diba? Hindi natin maiisip na sobrang tagal nating magsasacrifice. Ang maiisip natin, matagal tayong magseserve sa Panginoon ng may kagalakan. Amen po? So, ganun ang itinuturo ng ating Panginoon sa atin. So, sa ganitong pahayag ng Panginoon, nagbigay siya ng warning sa kanila na hindi madali ang sumunod sa Kanya. Hindi po madali ang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi unang-una, hindi po siya nangako na madaling sumunod sa Kanya. Tama po, walang pangako sa Bible na madaling sumunod sa Kanya. Pero, nangako ang ating Panginoong Jesucristo na kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Di po ba? Yun yung promise. Yun yung promise, kasama tayo. Kaya kung meron tayong malalim o malaking problema o napakalaking problema sa buhay, huwag nating suluhin. Ibigay natin sa ating Panginoon at siya yung bahalang tumulong sa atin. Siya yung bahalang magdala noon para sa atin. Tama po? Kaya nga may Diyos tayo eh. Kaya nga niya tinawag tayo eh. Yun yung assurance na tayo ay tutulungan niya. Di ba? Pero hindi sa paraan na kung saan ay iisipin natin na kaya ko na to. Di ba? Kaya ko na to. Hindi ko na kailangan ng Diyos sa buhay ko. Diba? Ano yung ibig kong sabihin? Kung hindi tayo nagpe-pray, ibig sabihin kaya na natin. Pero kung humihingi tayo ng tulong, ibig sabihin hindi natin kaya. Kailangan natin ang Diyos sa buhay po natin. So, tingnan po natin. Anong purpose ng atin pong Panginoon? So, ang purpose niya na kung saan, ang purpose ng ating Panginoon, kaya po tayo ay tinawag dito sa lupa, kaya tayo tinawag bilang kanyang mga anak, ay upang tayo ay gamitin niya to extend His presence to the whole world. Kasi hindi naman lahat ng tao nararamdaman at nararanasan ang presensya ng Diyos. Ay tama po? Tayo na-experience natin. Diba? Nararamdaman natin ang presence ng ating Panginoong Diyos. Pero paglabas natin sa church, makikita natin yung napakaraming tao. Ano kaya yung kalagayan nila? Nasa kanila kaya ang presensya ng Diyos? O marami sa kanila wala? Tama po, marami sa kanila hindi pinaghaharian ng Diyos. Kaya nga nakikita natin, maraming mga gumagawa ng kasalanan, even sa government natin, dahil maraming hindi pinaghaharian ng Diyos, natetem sila sa mga gawaing hindi dapat gawin ng isang leader ng pamahalaan. Kaya nagsasuffer ang mga mahihirap na mga mamamayan. So, tingnan po natin. Ito po yung unang points po natin. God's presence gives us confidence to continue His mission. So, doon sa verse 18, sabi nga, all authority in heaven and on earth has been given to me. So, ibinigay na niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Pag sinabing lahat ng kapangyarihan, walang hindi ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo. Tama po? Hindi lang sa lupa, maging sa langit. Lahat ng kapamahalaan nasa ating Panginoong Jesucristo na. Kaya nga, napakapalad natin kasi sumasampalataya tayo kay Jesus Christ. Ay tama po? Imagine po ninyo ang sinasampalatayanan natin. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Di po ba? Yun pa lamang, doon pa lamang, ma-amaze na tayo. Doon pa lamang mamomotivate na tayo ay makipaglaban sa hamon ng buhay dahil meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa langit at sa lupa. Kaya sinabi dyan ng Panginoon na lahat ng kapangyarihan ibinigay na sa Kanya, so ito ang pinanghawakan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. At even tayo, di ba? Ito yung pinanghahawakan natin. Ito ang garante na magtatagumpay tayo habang ginagawa natin ang mission na iniwan niya sa atin. Tama po? Magiging success tayo doon sa mission na iniwan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo maaaring magpatuloy sa kanyang mission gamit lamang ang ating sariling lakas. Hindi po natin kaya mga kapatid kasi warfare ito eh. Spiritual warfare po ito, hindi po physical warfare.
spiritual warfare ang iniwan ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Yung pagmimisyon, spiritual warfare po yon. Kaya kung mababasa natin yung mga nagpatuloy ng mission, yung early Christians, meron sa kanila ginilitan ng leg, meron sa kanila talagang pinagbabato, di ba? Meron sa kanila talagang inihang na nakatiwarik yung ulo niya. Di ba? So, ibig sabihin, yun yung mga possible na mangyari din sa atin sa kasalukuyan at yun ay nangyari sa kanila pero tandaan natin sila ay nagtagumpay sa kanilang mission. So haharap tayo sa maraming mga oppositions, fear and uncertainty sa ating buhay, but Christ guarantees that He is in control. Diba naroon yung guarantee ng ating Panginoong Jesucristo na kontrolado niya ang lahat ng bagay. Pero may times na inaalaw niya yung mga hardship sa kanyang mga lingkod. Bakit? Para yung ibang mga lingkod niya, ma-motivate sila. Diba? Lumakas yung loob natin. Halimbawa, kagaya natin. Habang tayo ay nag-i-involve sa mission ng ating Panginoon, habang tayo ay ginagamit ng Panginoon para extend ang kanyang presence sa maraming mga tao, mayroon din tayong nararanasan ng mga paghihirap sa buhay natin. Pero kung i-compare natin sa nangyari sa kanila, di ba napakababa, napakaliit na percentage, tama? Imaginein mo, ikinulong sila, iginapos sila sa kulungan, di ba? Pero ang Diyos gumawa ng kaparaanan para maipagpatuloy pa rin nila yung mission na iniwan ng Panginoon sa kanila. Kaya yun yung makikita natin na ang Diyos, kontrolado niya ang lahat ng bagay, pero inaalaw niya yung ibang mga bagay para lumakas yung loob po natin. Hindi lahat negative ang dapat maging pagtanggap natin sa ibang na-experience natin sa buhay. Kaya kung matatandaan natin kasi, pinalakas ng Diyos ang loob nila eh. Kaya kung matatandaan natin, bago pumasok yung Israelites sa Promised Land, pinalakas din po ng Diyos ang loob ng kanilang leader. Sino ba yung leader nila bago pumasok ng Promised Land? Di ba si Joshua? Anong sabi ng ating Panginoong Diyos kay Joshua? The Lord your God is with you wherever you go. Di ba? Joshua chapter 1 verse 9. Saan ka man pumaroon, ako ay kasama mo. Di ba? Parang yung sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo. At hanggang sa kahuli-hulihan ng panahon, tandaan ninyo, ako'y kasama nyo. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung papaanong pinalakas ng Diyos si Joshua, noong sila ay makikipaglaban doon sa kabila ng Ilog Jordan, tayo rin po ay pinapalakas ng ating Panginoong Diyos sa kasalukuyan. So itong mga salita rin ito yung nagpalakas sa mga naunang disciples. Tama po? Yung mga salitang yun ng ating Panginoong Jesucristo, yung pangakong yun ng ating Panginoong Jesucristo, yun din po ang nagpalakas ng loob sa mga disciples doong early century. Tingnan po natin. Nagbigay po ako ng halimbawa dyan. Si Peter, tingnan po ninyo. Nang sila'y nangangaral sa mga tao, pinipigilan silang ipangaral ang ating Panginoong Hesus. Tama? Kasi noong early Christians, noong early century, bawal na bawal sa kanilang ipangaral si Jesucristo. Bawal na bawal, galit na galit yung mga leader ng simbahan that time. Bawal na bawal sa kanila na ipangaral ng mga apostol ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya pansinin niyo po, ganito po yung sinabi ng mga umuusig sa mga apostol at ganito rin ang naging sagot naman ng mga apostles sa mga umuusig sa kanila. Tingnan po ninyo. Sabi doon sa Acts chapter 5 verse 28 and 29, saying, we strictly charge you not to teach in this name. Yet here you have filled Jerusalem with your teaching and you intend to bring this man's blood upon us. So, mahigpit nilang pinipigilan yung mga disciples na ipangaral na si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay. Kasi doon sa kanilang pangangaral na yon, alam niyo po ba, marami silang nahihikayat. Di ba? Marami silang nahihikayat, maraming sumasampalataya. At yon ang ayaw na ayaw ng mga Pharisees that time. Ayaw na ayaw nilang may maniniwala
sa ipinapangaral ng mga apostol sa kanila. Pero ano yung sabi ni Peter sa kanila? Tingnan po niyo yung sinabi ni Peter. Sabi ni Peter, "But Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men." Imaginin po ninyo, pinipersecute na sila, di ba? Hinahadlangan na sila, yung humahadlang sa kanila, mga makapangyarihang mga tao, kayang pumatay ng mga tao ng harap-harapan, pero ang sabi ni Peter, we must obey God rather than men. Di ba? Ang Diyos ang susundin namin, hindi ang mga tao. Para sa mga apostol, kahit patayin nyo kami, hindi kami susunod sa inyo. Di ba? Kahit ikulong nyo kami, kahit parusahan nyo kami, hindi kami susunod sa inyo. Susunod kami sa Panginoon namin. Di ba? Ang lakas ng loob ng mga apostol nung sila ay nangangaral. So tingnan nyo po, example number 2, ito naman si Apostle Paul. Pansinin po natin. Nang siya ay magbabalik na sa Jerusalem, kasi si Paul nag-minister sa maraming mga lugar pero dumating ang time na siya ay kinakailangang magbalik sa Jerusalem. Ipinapatawag siya ng mga apostol doon. Pero tingnan po ninyo, nung siya ay pabalik sa Jerusalem, nagbigay ng warning ang isang propetang nagngangalang Agabus. Yan, kung matatandaan niyo po yon, Acts chapter 21. Ito po yung sinabi. While we were staying for many days, yan, kinukwento ni St. Luke, yung nangyayari sa kanya. A prophet named Agabus came down from Judea and coming to us. Sabi diyan, he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, "Thus says the Holy Spirit, this is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles." Yan. Into the hands of the Gentiles. Sa verse 12, when we heard this, we and the people there urged him not to go up to Jerusalem. Then sa verse 13, sabi po dyan, then Paul answered, "What are you doing, weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." Pansinin po natin kung gaano kalakas ang loob ni Apostle Paul na siya talaga ay pumunta doon sa Jerusalem kahit na may masamang banta sa kanya. Imaginin mo yung banta sa kanya, anong mangyayari? Yung daw belt niya o yung kanyang balabal, igagapos siya sa paa at kamay at dadalhin sa mga Gentiles, ibig sabihin sa mga makasalanan. Dadalhin siya roon para siya ay parusahan, para siya ay ikulong o pahirapan. Pero pansinin po natin, ang sabi ni Paul, ano ba yung inyong ginagawa? Diba? Parang binabagbag nyo yung puso ko. Sabi ni Paul. Kaya ang sabi niya, ready ako, handa akong makulong o mamatay alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Ganoon katapang itong si Paul, ganoon katapang itong sina Peter kasi nga mayroon silang pinaghuhugutan. Ano yung pinaghuhugutan nila? Yung sinabi ni Jesus Christ, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Diba? Tayo po mga kapatid, kung tayo po ay maka-experience ng sobrang hirap, sobrang sakit sa atin pong buhay, ano yung magmo-motivate sa atin? Diba? Kung ano yung nagpalakas ng loob sa kanila, dapat yun din ang gamitin natin para magpalakas ng loob sa atin. Diba? Yung kasama natin yung presensya ng atin pong Panginoong Diyos. Kasi hindi po masasabi ng mga apostol yung mga salitang yon kung hindi nila pinanghahawakan yung mga salita o yung pangako ng Panginoong Hesukristo sa kanila. Amen po?
Kasi marami sa mga apostol na kasama ang ating Panginoong Jesucristo simula pa lamang nung si Jesus Christ ay ibaptize ni John the Baptist hanggang sa siya ay mamatay at ilibing at muli siyang nabuhay and then nagpakita sa kanila. Nakita nila ang ating Panginoong Jesucristo. So tingnan po natin yung number 2. God's presence accompanies us in our mission. So, ang ating Panginoong Diyos, yan yung presensya niya, siya'y laging kasama natin habang tayo ay nagmimisyon. So, ibig sabihin, pangako yan ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Ipinangako yan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila na habang sila ay gumaganap doon sa mission o doon sa mandate na iniwan sa kanila, may pangako naman ng Panginoon sa kanila. Sabi doon, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi sa verse 20a, ayan, makikita natin dyan, teaching them to observe all that I have commanded you. Yan, ituro nyo sa kanila ang lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo. So itong command na ito ng Panginoon, hindi lang ito basta task. Yan, tandaan natin, hindi lang ito basta task, ito ay partnership din with Him. Diba? Inutusan niya yung kanyang mga disciples, hindi lang yung task ng kanyang mga disciples. Ang ating Panginoong Jesucristo at ang mga disciples, partnership sila. So ngayon, ang tanong, yung bang mga disciples noon, buhay pa? Diba? Matagal na silang patay. Tayo na ang mga disciples, itinuturing na mga disciples ng ating Panginoon. Kaya naman, yung lahat ng natututunan natin, yung lahat ng mga iniuutos sa atin, iyon naman ang i-impart natin sa iba. Tama po? At ang ating Panginoon, yung presensya niya, kasama natin habang ginagawa natin ang mga bagay na yon. Ayan, once na tayo nag-i-evangelize sa mga tao, isipin natin, tayo'y sumusunod lang sa utos. Ibig sabihin, mayroong nag-utos. Mayroong nag-utos at yung nag-utos na yon, siya ay nangako na siya'y kasama natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa Book of Matthew, makikita natin na nagsimula ang Matthew sa pagpapahayag ng presensya ng Diyos. Diba? Matthew chapter 1 verse 23, tingnan natin. Matthew chapter 1 verse 23, Jesus is Emmanuel. God is with us. So, nung ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, yun ang umpisa na kung saan naranasan nila. Marami na sa kanila ang nakaranas ng presence ng ating Panginoong Diyos. Unang-una na dyan, yung mga shepherds na dumalaw sa ating Panginoong Jesucristo nang siya ay isilang. Ano pa? Nagtapos ito sa presence din ng ating Panginoong Diyos. Matthew chapter 28 verse 20. Behold, I am with you always to the end of the age, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay promise sa bawat isa sa atin. Tama po? Promise po yan, hindi lang sa kanila, kundi para sa atin. Kaya naman hanggang sa kasalukuyan, yan pa rin ang nasa sa atin. Kasama natin ang ating Panginoong Diyos, kasama natin o nasa sa atin yung presence niya. So, ang Diyos gusto niyang ma-impart sa maraming mga tao ang presence niya. Kaya matapos na ipahayag ng Panginoon ang Great Commission, after na ma-receive ng kanyang mga disciples ang Holy Spirit, ano po yung ginawa nila? Diba? Nangaral agad yung kanyang mga disciples. Tama po? Nangaral agad. Ibig sabihin, tinupad agad nila, sinunod agad nila yung sinabi ng ating Panginoon sa kanila. Kasi sabi ng ating Panginoon sa Acts chapter 1, verse 4 and 5, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi ninyo natatanggap ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo noon pa, na si John the Baptist ay nagbautismo sa tubig, ngunit hindi magtatagal, kayo ay babaptize sa Holy Spirit. So, nabaptize nga sila ng Holy Spirit at nung sila'y mabaptize ng Holy Spirit, naging boldness sila sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi nga yun yung power, yun yung God's presence na kung saan sumaka nila, kaya naman lumakas ang loob nila. So, unay nangaral sila sa Jerusalem and then
Dumami ng dumami ang mga alagad doon. Habang sila'y dumarami rin at humihigpit. Dumarami yung mga persecutions at nag-uupo sa kanila nung mga panahong yon. Dumarami yung nag-uupo sa kanila dahil ayaw nga ng mga leaders ng mga panahong yon na ipangaral ang ating Panginoong Jesucristo. And then, nagpatuloy sila, walang nakahadlang sa kanila hanggang sa tawagin ng ating Panginoon si Apostle Paul. Tama ba? Nasusundan po natin? Matthew chapter 28, and then pumasok sila sa Acts chapter 1. Diba? Makikita natin Acts chapter 1 hanggang sa nagtuloy-tuloy, hanggang sa matapos yung Book of Acts. Kaya mapapansin po natin, nang si Apostle Paul ay tawagin ng ating Panginoon, tinawag rin ng ating Panginoon yung isang kapartner niya o makakapartner niya sa mission na walang iba kundi si Barnabas. Diba? Kung familiar kayo sa Book of Acts, ang start ng ministry ni Apostle Paul na isinend siya sa iba't ibang mga lugar, Acts chapter 13. Doon siya inilay hands ng mga leaders ng Church of Antioch, and then isined na sila ni Barnabas sa iba't ibang mga lugar. Yan, meron bang nakalagay dyan, ha? Ayan, wala yung wala. So, siguro kung familiar kayo, nakikita nyo sa mga Bible nyo kung saan-saan pumunta si Apostle Paul. Tama? Second journey niya, third missionary journey ni Apostle Paul, nakalagay po sa Bible, kung meron kayong Bible na mayroong map na ganon. So, ibig sabihin, makikita natin na si Apostle Paul, hindi lang siya tinawag sa iisang lugar. Kagaya natin, tayo, narito lang tayo sa Tumana. Hindi pa tayo nakakalayo ng malayo. Yan. So, ibig sabihin, makikita natin na si Apostle Paul, iba yung pagkatawag sa kanya. Siya ay naglakbay sa iba't ibang mga lugar. Tingnan po ninyo. Yan. Acts chapter 13, verse 13 and 14, ganito yung sinabi. Now Paul and his companions set sail from Paphos and came to Perga and Pamphylia. And John left them and returned to Jerusalem. But they went on from Perga and came to Antioch and Pisidia. And on the Sabbath day, they went into the synagogue and sat down. Pasinin po natin dyan. Magsimula sa Church of Antioch. Yan makikita natin, naglakbay siya sa iba't ibang mga lugar at sila'y nakarating doon sa tinatawag na Antioch of Pisidia. Yan. Sabi sabihin, yung Antioch pala sa Bible, hindi lang doon sa Antioch, Syria, kundi mayroong Antioch of Pisidia. Milya-milya yung layo doon. Ibig sabihin, kung familiar tayo sa journey ni Apostle Paul, milya-milya yung pinuntahan niya para lamang ipangaral, para lamang i-impart ang presence ng ating Panginoong Diyos sa iba't ibang mga tao. At alam niyo po ba, yung isang na-experience ni Apostle Paul, pinagbabato siya, kasama yung iba niyang mga kasama, at ang akala ng ibang mga kasama niya, patay na siya. Pero hindi, nabuhay o buhay si Apostle Paul. Pinagbabato na siya, pero buhay pa rin siya. Hindi inalaw ng ating Panginoong Diyos na mamatay siya. Kasi nga, may malaking mission si Apostle Paul na tinanggap mula sa ating Panginoon. So yan po ang paulit-ulit na ginagawa ni Paul sa kaniyang pagmimission sa iba't ibang mga lugar. So ginawa talaga nila kung ano ang pattern na itinuro ng ating Panginoon sa kanila. Tingnan po ninyo, ano ba yung pattern? Tingnan po ninyo yung pattern na, ayan, pattern of Great Commission. Diba? Ang sabi doon sa Matthew chapter 28, verse 19 and 20, sabi doon, go and make disciple of all nations. Diba? And then, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them. Diba? Teaching them. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo. Pero tingnan nyo yung ginawa ng mga apostol. Yan, ito no panahon ni Apostle Paul.
Sabi diyan sa Acts chapter 20 verse 31, iyan yung time na nagpapaalam na si Apostle Paul sa mga leader ng Church of Ephesus. Di po ba, kung matatandaan nyo, pinatawag ni Apostle Paul sa isang lugar yung mga leader doon, ito yung isang sinabi niya. Sabi diyan, therefore, be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. Pag sinabi mga kapatid, admonish, sabi niya, araw at gabi kayo ay pinaalalahanan ko. Ibig sabihin, dinisciple sila, itinuro sa kanila, pinaalalahanan daw. Everyone with tears, ibig sabihin, maraming luha. Yung tumaga sa mata ni Apostle Paul para lamang sa pagpapaalala sa kanila kung papaano mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Di po ba? Ano pa? Pagdating naman sa baptize, napakarami po hindi ko na po inilagay dyan, di ba? Acts chapter 16, nabautismuhan yung pamilya ng jailer, di ba? Nabautismuhan yung mga mahal sa buhay ni Cornelius, di ba? And then, nabautismuhan yung pamilya ni Lydia, di ba? Ang dami. Pero ito po yung isa. Pansinin natin, Acts chapter 19, verse 4 to 6. And Paul said, yan, nasa isang lugar siya. Ang sabi diyan, John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him. That is Jesus. So ipinaliwanag ni Paul yun sa kanila. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Tingnan niyo po mga kapatid. Ayan, in the name of Jesus. Bakit ang nakalagay na lang ay in the name of Jesus, hindi na in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit? Ibig sabihin, ganito po nila ininterpret yung Matthew chapter 28, verse 19. Diba? Na kung saan, pag sinabing in the name of Jesus, consider na yon na in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ganon nila ininterpret. Ibig sabihin, hindi yun contradict sa Matthew chapter 28. Hindi contradict itong sinabing ito ni Apostle Paul. Ngayon, sabi diyan, and when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. So, ibig sabihin, noong sila'y mabaptize sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, inilay ni Apostle Paul yung kanyang kamay sa mga sa mga tumanggap doon sa ating Panginoong Jesucristo, at sila ay nagsimulang mag-prophesy. Ibig sabihin ng pagpaprophesy, kasama na po doon yung pagsasalita o pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ibang mga tao. So ano pa? Teaching them. Ano yan? Acts chapter 20 verse 20. Sabi diyan, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house. Si Apostle Paul, pag nangangaral siya, hindi lang sa public, even sa house to house, nangangaral si Apostle Paul. Tinuturuan po sila. Tinuturuan sila kung ano yung itinuro sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, yung pattern ng Great Commission, yun din yung pattern na sinunod ng mga early disciples noong early century. So, yung pattern na yan, hindi po yan na nagbabago. Meaning, yan pa rin ang dapat na maging pattern natin sa kasalukuyan. Tama po? Diba? Dito sa church na ito, yan din po yung pattern na ginagawa natin. Nagdi-disciple tayo, nagbabaptize tayo ng mga Kristiyano sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, at the same time, tinuturoan natin sila kung ano yung itinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila, gamit ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po. Yung pattern hindi nagbabago, at hindi yun magbabago hanggang
sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya habang ginagawa natin yung pattern na yon, habang sinusunod natin, habang tayo ay nag-i-involve sa mission na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo, itong pattern na ito ang atin pa ring susundin. So, purihin ang ating Panginoong Diyos. Pansinin natin, sa buong panahon na sila ay nagmi-mission, para sa kanila, safe sila dahil nasa kanila ang presence ng Diyos. Diba? Safe pa rin sila. Diba? Kahit pa si Apostle Paul ay ginapos, kahit pa si Peter ay ikinulong. Diba? Kung matatandaan ninyo, Acts chapter 12, ikinulong si Peter, pero inilabas siya ng isang anghel sa 10 oras ng gabi. So, miracle po yan. Kaya pansin natin, every Bible study, sabi po dyan, every Bible study, every sermon, every act of evangelism, every disciple we mentor, Christ is present with us. Ibig sabihin, habang ginagawa natin yung mga yan, habang ginagawa natin yung pattern na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay nasa sa atin, kasama natin. Tama po? Kaya hindi po tayo mawawalan o dapat mawalan ng pag-asa, hindi tayo dapat mapagod kasi nga ang Diyos ang magsusustain sa atin ng lahat ng naiisip natin na kulang sa atin. So number 3 mga kapatid, yan. God's presence sustains us until the end. So ito na nga po yun, I am with you always to the end of the age. So yung word na always, yan, pansinin natin. Yung word na always dyan, yan, yung word na always, literally meaning all days. Ibig sabihin, lahat ng araw, lahat ng panahon, palagi. Diba? Palagi. So, hindi ipinangako ng Panginoon na ang ministry na iiwan niya sa atin ay madali. Tandaan po natin, hindi madaling ma-involve sa isang ministry. Diba? Kasi nga, spiritual warfare ito. Hindi madaling ma-involve. Pero ipinangako ng ating Panginoon sa atin, abiding His presence. Yan, mananatili sa atin yung presensya ng atin pong Panginoong Diyos. Pansinin po natin, His presence strengthens us in trials, comforts us in suffering, empowers us to persevere, assures us we are never abandoned. Di po ba? So yan yung presensya ng ating pong Panginoon. So ang Great Commission, hindi lang ito nag-end sa command, nag-end ito sa promise. Tama po? Nag-end ito sa promise. Kaya yung promise na yon dapat hindi natin makalimutan. Habang sinusunod natin yung command, siyempre yung promise, hindi natin makakalimutan dapat. Pinanghahawakan natin dapat yung promise. Kasi kung hindi natin panghahawakan yung promise, mapapagod tayo. Tingnan po natin. God has always accomplished His mission through His presence. Yan. So, kagaya nga nung nasabi natin kanina, pansinin natin. Peter, we must obey God rather than men. Sabi sa Acts chapter 5 verse 29. So, maa-accomplish lamang yung mission kung yung presence ng Diyos nasa sa atin. Tama po? Imaginein po ninyo, paano makakapag-mission kung wala naman yung presence ng Diyos sa isang tao? Di ba, mapapagod ka. Hindi mo kasi alam kung anong gagawin mo eh. Hindi mo alam ano ba yung gagawin ko. Ano ba yung strategy na gagawin ko. Pero dahil nga yung presence ng Diyos nasa sa atin, siya yung nagtuturo sa atin. Ano ba yung strategy na gagawin natin? Di ba siya yung nagpapaalala sa atin? So yan ang pinanghawakan ng mga early Christians at yan din dapat ang panghawakan natin. Ano pa, tinan mo, si Apostle Paul, for I am ready not only to be in prison, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Kagaya ng binanggit natin kanina. So, ang pattern sa Scripture ay malinaw. God's mission always depends on His presence. Ayan. God's mission always depends on His presence. Dahil nga, kung didepende tayo sa ating sariling kakayahan, powerless ang ang mangyayari sa atin. Kung didepende tayo sa ating kakayahan,
productiveless ang mangyayari sa atin o unproductive ang mangyayari sa atin. Walang magiging bunga, walang magiging result kasi nga gamit lang natin ang ating sariling kakayahan. Kaya po para sa bawat sa atin, while we're continually extend God's presence, hear the questions and challenge to every one of us. Tingnan po natin. What sacrifices are we making as we respond to the Lord's mandate to win souls and make disciples? So mga kapatid, ano ba yung sacrifice na na-experience na natin sa kasalukuyan? Sabihin, challenge po ito. Habang tayo ay nagre-respond o tumutugon sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo na to win soul and make disciples, ano na yung mga sacrifices na na-experience natin? Meron po ba? Diba? Meron ba tayong ginagawa sa ating mga anak? Gumigising ba tayo ng madaling araw para ipag-pray sila? Diba? Ginagawa ba natin yon mga magulang? Nauuna tayong gumising sa ating mga anak and then ipinagpe-pray natin sila sa ating Panginoon. Ano pa? Are we setting aside quality time to serve the Lord? Tayo ba talaga ay nagseset ng mahalagang oras sa Panginoon para sa paglilingkod sa Kanya? So yan po yung mga challenges sa atin. As we bring God's presence to others, are we personally experiencing His presence in our own lives? Habang ini-impart natin o habang ini-extend natin ang presence ng Diyos sa ibang mga tao, nai-experience po ba natin yung presence ng Diyos? Mga kapatid, kung nai-experience natin, go! Extend natin. Amen po. Pero yun nga, kung tayo ay nakakalimot sa pangako ng Diyos, kung hindi natin pinangahawakan ng pangako ng Diyos, maaring nakakalimutan natin at hindi natin halos maramdaman na yung presensya pala ng Diyos nasa sa atin. Diba? So challenge po yan sa bawat sa atin. So bilang pagtatapos mga kapatid, yan, sige po, tayo po ay tumayo. Ang Great Commission, ito po ay uusad at aarangkada once na tumugon tayong mga anak niya sa kasalukuyan. Ang tanong po mga kapatid, nais niyo po bang umusad ang Great Commission sa pamamagitan natin? Amen po. Amen po. Nais niyo po bang mag-involve sa ganito? Diba? Mayroong persecutions pero may pangako. Tama po? Ayan. Tayo ang gagamitin ng Panginoon para ma-extend ang kanyang presence sa maraming mga tao. Tandaan po natin, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po pwedeng mag-akay ng bulag ang isang bulag. Parehas silang mapapahamak. Pero kung tayo ay hindi bulag, mga kapatid, pag tayo'y nag-akay ng bulag, yung bulag makakakita sila. Amen po? Kasi hindi tayo bulag eh. Yung bulag hindi siya mapapahamak kasi aakayin natin eh. Amen po ba? So yan po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroong commands, mayroon ding promise. Tingnan niyo po. Yan. The command is, go and make disciples. Ginawa na po yan ng mga early Christians at naging successful po sila. Tama po? So ano yung promise? I am with you always. So na-experience nila ang pagsama ng Panginoon at ma-experience din naman natin. Amen po? So, dyan po natin ibabase yung pag-involve natin sa Great Commission para ma-extend ang God's presence sa ibang mga tao, sa iba't ibang mga lugar. Gamit yung lakas natin, gamit yung talento natin, of course, gamit din yung mga possessions natin o yung mga kaperahan natin. Kasi si Jesus Christ, yan, kung matatandaan natin, bago nagtapos yung kanyang earthly ministry, may pattern din siya na ibinigay na halimbawa para umusad. Diba? Basahin niyo po yon, Acts chapter 8. Mababasa niyo po yon. May mga nag-support sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga disciples kasi nga nangangaral sila sa iba't ibang mga region sa Israel. So, pansinin po natin. Ito po. Without God's presence, the mission becomes impossible. Tama po? But with God's presence, the mission becomes possible.
Because the risen Christ walks with His people every step of the way. Diba? Magiging possible yung presensya ng Diyos na maranasan din, ma-experience din ng ibang tao kasi tayong mga anak niya ang pinapanahanan ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. At the same time, mga kapatid, ang Diyos ay sumasa atin. Siya yung nag-guide at nagtuturo sa atin kasi nasa atin ang presensya ng atin pong Panginoong Diyos. So, purihin pong atin pong Panginoon, umawit po tayo sa atin pong Panginoon. Ang ating Panginoon, bago siya umakyat sa langit, so napaka-clear ng kanyang mandate sa bawat isa sa atin. Tama po? Na naroon na kasama niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. So tayo naman na tumutugon sa mission na iniwan sa atin, mga kapatid, hindi tayo exempted sa anumang mga hardship sa buhay. Diba? Marami sa atin, meron niya sa atin, diba? Dumaranas ng matinding pagsubok. Ayan, pero yung mga pagsubok na yon, kasama yon sa pagkatawag ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag tayong panghinaan ng loob kung tayo man ay maka-experience ng matinding pagsubok sa buhay. Kasi alam natin, may Diyos na nangako sa atin. Yun yung panghawakan natin. At habang nakaka-experience tayo noon, pinapalakas pa rin ng ating Panginoong Diyos ang loob natin, palalakasin pa rin niya ang loob natin upang tayo'y tumugon sa kanyang panawagan sa bawat isa sa atin na i-extend natin sa maraming mga tao yung presence ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, isipin natin na ang mundong ito, pabuti ng pabuti, pabuti ng pabuti. Ito ay mababalik sa original design ng ating Panginoon. Pero habang ginagawa yun ng ating Panginoong Diyos, katulong tayo, kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Amen po? Isipin po natin, ang mga mahal natin sa buhay, wala pa sa Panginoon. So, anong gagawin natin sa kanila? Diba? Anong ginagawa natin sa kanila? Isipin nyo, mga kabataan, kayo'y magpapamilya. Ano ang mangyayari sa inyong mga anak? Di ba? So ngayon pa lamang mga kapatid, isipin po natin yung mga darating pang mga araw sa buhay po natin. Lahat ng mga darating na araw na yon, lahat ng yon, possible na may kasamang persecutions, may kasamang mga challenges sa atin, testing and trials sa buhay po natin. Pero tandaan po natin, ang ating Panginoon, nangako siya sa atin. At ang Biblia, ito'y punong-puno ng comfort sa bawat isa sa atin. Amen po? Father God, maraming salamat po. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sapagkat ang iyong pong mensahe na pinagkaloob sa amin, o Diyos, naging eye-opener po sa bawat isa sa amin, na hindi nga po kami, Panginoon, exempted sa mga hardships sa buhay, sa mga testing and trials, persecutions, pero ikaw ay nangako at yung pangakong iyon ang pinanghawakan ng iyong pong mga naunang lingkod at yun din pong pangakong yun ang pinanghawakan namin sa kasalukuyan. Father God, huwag mo po naman ngayaang manghina kami. Alam namin, O Diyos, hindi kami exempted sa maraming mga pagsubok sa buhay. Katunayan, ang temptations, O Diyos, ay laging nakaamba sa amin sa bawat oras, sa bawat araw. Kaya naman aming Amang Banal, tulungan mo po nawa kami. Palakasin mo po nawa, O Diyos, ang loob namin. Palakasin mo po nawa at patasin ang pananampalataya namin. At ang iyong pong presensya ay patuloy na manatili nawa sa amin upang sa gayon naming Ama, sa pangalan ng aming pong Panginoong Hesus ay magawa namin kung ano yung ipinag-utos mo po sa amin. To win souls and make disciples of all nations, sapagkat ang iyong presensya ay nais mong i-impart sa lahat ng mga tao sa mundong ito. Father God, maraming salamat po. Kami na iyong pong mga anak na narito, kaming nakapakinig ng iyong mensahe at makakapanood ng iyong mensahe through platform, Father God, we pray na sila man, Panginoon, ay hipuin mo rin po ang puso na kung saan ma-inspire sa ginawa ng iyong pong mga naunang lingkod noong first century na itinaya nila ang kanilang buhay alang-alang sa paglilingkod sa iyo, aming Panginoong Jesucristo. Kaya aming Amang Banal, maraming salamat po. Patuloy po naming dalangin na wag mo po nawang papanghinain ang loob ng iyong pong mga anak
Bagkus Panginoon, palakasin mo po nawa kami upang mas lalo po naming magawa kung ano yung ipinag-uutos mo po sa bawat sa amin. Purihin ka aming Ama, sambahin ka at dakilain ka sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.